Tapusin ko na. Okay. Meron pa kasi siya sa Radyo Bayan ngayon. Radyo nga ba yan? Sige. Yung gusto magtanong muna kay Atty. Jimenez, bago natin siya pakawalan. Dokita. Hilda from DWBR Dramatic. Gusto ko lang itanong lang tungkol po sa PCOS machine. Di ba binayaran na yan? Bakit after the election, kailangan ng isang kandidato, yung mga natalo, to verify yung result? Yung kailangan nila ng transparent result. Bakit kailangan nila magbayad ng milyones sa comment para lang malaman yung tunay na result ng isang kandidato? Yung ating yung ating recount process, talagang may kasamang fees yan. No, whether or not automated yung sistema, may binabayaran po talaga. Bakit? Kasi yung recount naman, merong kasamang halimbawa, kailangan mo mag-hire ng mga revisor, yung mga titingin. Kailangan mo magbayad ng honoraria para doon, kailangan mo magbayad ng forms, no? yung mga administrative costs. So, whether or not automated ang elections natin, ang sitwasyon ganun. Yung halalang, yung resulta ng halalan, public knowledge yan. Pero kung kailangan mong balikan for your specific purpose, for your specific need, then you have to pay administrative. So, meron pa rin po, whether automated or manual, meron talagang cost na included. Ngayon, bakit milyon? Kasi iba naman yung proseso ginagawa ngayon. Kung umaabot man ng milyon, kung susuriin nyo yung breakdown na yan, karamihan dyan, honorarium, or yung admin na expenses, no? Printing, photocopying, talagang patong-patong lang po kasi ang pinag-recount, malaki yan. Okay. Sila yung muna. Dalawa. Leon Angeles po, columnist ng TikTok. Tanong ko lang attorney, yung last election po, diba, sa Maynila, ay lumabas po yung resulta ng PCOS na merong lumabas doon, lalo na yung particular yung complaint ni Atienza, na lumabas yung result ng boto ng PCOS, April 27 and May 4. Although ang election natin is May 10. So, nung ginang yun ang lumabas sa PCOS. Nakasound po ba yun? Opo. Ang naging problema po natin doon ay yung bawat electronic gadget, meron niyang internal clock. Yung internal clock ang pinaghuhugutan ng timestamp. Kung makikita niyo yung mga camera dati, pag nag-picture kayo, meron timestamp doon, di ba? Araw, saka day, at saka oras. Meron kasi internal memory yung camera. Yung internal memory niya may battery. So kung mahina yung battery ng memory ng clock, magkakamali yung imprenta ng resulta. Ang maganda po doon, bagaman mali yung date, yung datos na verify naman kasi yung datos na yun mismo yung pinirmahan ng mga watcher doon sa presinto. So hindi naging, sa tingin namin, hindi naging issue yan. Ngayon, na-resolve na po yan kasi ang gagawin natin bago mag-start ng election, isi-synchronize yung relo. So that, at the start of election day, i-a-announce na kagad ng BEI kung anong oras ng inilalabas ng makina. So that, sinabi May 13 elections, no? I-a-announce ng BEI na yung lalabas na date, halimbawa, kung sakaling may defecto pa rin yung clock, ang lalabas na date ngayon, May 10. May 10. So alam na ng lahat ng tao, ipapasok na yan sa minutes ng voting na mayroong defecto yung clock para hindi na maging source ng kaguluhan later on. Grace? Morning, Grace from because Tony Menes, meron lang akong query. Because right now, meron kaming tinutulungan na kandidato. It is already third time. Nung last 2010, apparently, sabi niya, nadaya siya. Because na tayo noon. So, he approached us for some help, pero meron din lumapit sa kanya ngayon, apparently, mga operators daw sila. So, they were claiming that they can make him win by using this and this, na hanggang Comelec daw ang kanilang connection. In fairness naman to Comelec, nag-name drop kasi sila ng mga pangalan. I asked, because I was sitting with them, I asked, paano gagawin? And they were saying na, kasi sabi ko nga,
i-register na yan, and so forth and so on. Pero they were saying na, ano daw, yung non-canvas votes ang gagamitin nila. So, I just wanted to be clear on that because parang number in party list. And we are really surprised with the decision na impact is allowing pass na Iraq is so, kanina nga ako nabanggit nila yung nagwawalis ang comment. Sa akin hindi nagwawalis parang nagbubulo ngayon. Not to include Atty. Jimenez. Kasi kung mababasa nyo yung Wala naman decision, siyang say sa decision. wala. Kung mababasa nyo yung decision is allowing us, they specifically mentioned and separated the sector ng driver at operator. Let me put it this way. Pag sinabi ko din yung transport sector, kung we were accredited last, pag sinabi ng transport sector, maraming component, may driver, may operator, at pasahero. Hindi nyo pwedeng paghiwa-hiwalayin yan. Otherwise, hindi ko sector na tatawagin yan. Marami nung kami component. Pag sinabi yung transport, may mananakay, may driver, may operator. During the hearing ko, nandun kami, ni isang question na ibinato sa amin. Wala ho doon sa inilabas na reason kung bakit kami disqualify. Kaya kami takang-taka. Siguro maipabot ko na rin through Atty. Jimenez na ang transport sector, hindi mo namin pinaghihiwalay ang driver at ang operator. Pag yan ho, ay pinaghiwalay ninyo driver lang, wala siyang operator, wala siyang transportation. So hindi siya pwede paghiwalayin. Na ang pinaka-glaring na nakaka-intriga. Ganun yung sulat na desisyon kung bakit kami dinisalaw. But during the interview of Chairman Brillantes, siya mo yung nanggugulo eh. Ang reason niya is si Atty. Tomasio, which is napakalayo dun sa reason na inilabas nila kung bakit kami dinisalaw. Kasi hindi raw namin pwedeng i-represent ang iba't ibang sektor. Dahil pinag-iwahiwalay ng COMELEC, ang driver isang sektor daw, ang operator isang sektor. Nakalimutan mo ninyo yung mga mananakay na sektor. Which is iisa yun. Yun lang ho, kaya nasabi ko na nagbubulo kasi iba yung desisyon doon sa sinabi sa media. Okay po, sabi ko nga, ayaw kong kontrahigal, pero ayaw kong managot din sa oras niya. Siguro, in brief, kaya nagbubulo, kaya nagwawalis, kaya nalilis ko ba? Bakit? Dun sa particular na issue po ng Pasang Master, nandito naman po si Kaoel. I'm sure he will be able to surface the same things that you did. Because basically, you didn't ask me a question. Yeah. And I understand, you want to ventilate all of this, right? But again, this is not a question directed to me. And even if it were, I would not be able to answer you because the decision is what it is. I fully agree. You file a case po with the Supreme Court if you wish. And certainly, kung mali ang COMELEC, then, we will answer for that po. Okay. So with all due respect, yung ginagawa po ng COMELEC ay hindi para manggipit ng kahit sino, kundi para ibalik lang doon sa tingin namin tamang interpretasyon ng party system. Which is to say, that dapat malinaw kung aling marginalized sector ang nire-representa. Dapat malinaw na yung kumakatawan ay marginalized din. So, yun po yung nagiging talagang pinaka-foundation ng lahat ng ginagawa ng COMELEC. So again, with all due respect to Kaoel, if there are remedies available to the party list organizations, and in fact, isang malaking bagay yung binabantayan natin sa Korte Suprema. So sana po, yun ang gawin natin. Okay, maraming salamat. Atty. James Jimenez, pakawalan na natin, ha? At nililinis kayo, bayan na, linis-linis eh. Pero hindi siya makakasagot. So, sige. Kuya, maraming salamat. Next time, sasagutin mo naman yung tawag namin. I love you. Sige, maraming salamat. Okay, Atty. Banlawi, sige pa tayo dito. Unahin natin, itong transport, patutukuin natin mamaya itong mga ito. At yung tama yung hindi makakasagutin ko eh. Actually, hindi naman talaga tanong yun eh. I just wanted to be a channel na paratingin niya doon. Dahil hindi naman ako makakapunta kay Chair. Mayabang. I'm telling you now, ang bayan